Okay, so magandang gabi. Ngayon ay May 18. So, ang dami ko na yata ang video. Anong oras na? Magsa 7:30. So, kanina, pumunta na ako dun kay Kuya Jojo. Kinuha ko na yung last display natin doon. So, hindi na ako magdi-display. And may mga natira pa, pero hindi na rin kasi ganun kaganda yung quality. Kasi di ba masyadong, medyo nag-uulan nung past days. So, medyo pangit na yung quality. May in terms of fungus. Nagkakaroon silang fungus yung mga brown spots. Lumalala na. So, okay na yun. So, today, pati kahapon nakabenta tayo ng 5 piraso. Tapos ngayong araw is nakabenta tayo ulit ng 5 piraso. So, may 10 piraso tayo na ibenta na presyo nun 350 kasi 35 per piece. Then, 20% sa kanya. So, ang makukolekta na lang natin is 280. Okay? So, ito yung meron tayo ngayon. So, mamaya na natin i-discuss yung indoor nursery natin. Pero pakita ko lang sa inyo, quick lang, itong status ng sales and expenses natin. So, hindi na siya masyadong detailed in terms of sales kasi ano lang naman to kung ano yung mga napagbentahan ko, it's either personal customer ko o kaya dun sa pwesto. Pero dun sa pwesto ni Kuya Jojo naka 42 tama ba? Hindi, 46 heads. Naka 46 heads tayo. So 3 boxes yun. So maganda yun, maganda ng result yun. Sorry. And yung the rest ng sales natin ng 3K na yan is galing na yan sa mga customers ko. So, medyo malaki ng improvement, pero malaki pa yung pwedeng i-improve. Tapos, nung last time kasi, nung May 1, yung sales natin nasa 800, sabi mo ng 900 dyan, pero ang expenses kasi natin nasa 2,000. Yan, nakikita nyo naman yan, no? Yung mga pinagbibili ko. Ayun, entry alarm, fiber rod. Yung iba dyan hindi ko nagagamit pero yan, caustic potash, yan, gagamitin ko pa yan sa Jadam wetting agent, tapos irrigation set, angle bars, yan. So ngayon, May 18, ayun, 5/18/25, so may sales tayong total na 3,400. Then ito yung naging expense lang naman natin. Malaki pa rin, pero hindi naman ganun kadami, hindi ganun kalaki. So, bumili tayo ng malaking fabric pot, yung 10 gallons, 4 na peraso. Meron tayong biniling seeds na pak choy, tas may mint. So, itong pak choy, green tsaka purple. Tapos, bumili tayo ng 4 liter coco peat. Ito yung isa. Yan, sorry. Ito yung isa. Yung isa ay nandun. Na i-sterilize ko na siguro this week. And meron na tayong biniling 5 liters ng Kiss Solution. Tas 100 pieces ng Ruksai na kasi nga naghahanap tayo ng magandang red lettuce. So, medyo gumanda ng kaunti. So, nasa 24,600 na lang yung negative natin, which is dati 26,085. So, 24,600 na. Medyo bumaba. So, looking forward tayo sa susunod na sales natin. Pero kasi yung susunod natin, 150 heads, dalawang box yung negative. So, 120 heads na lang. And yung isang box kasi natin is mix. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. So, hopefully, maganda naman yung maging tubo nila. Ang target natin noon na maibenta is sa darating na Biyernes. Pero Sabado ko na siguro i-timing yung sale noon. Hanapin na natin yung mga customers natin. Sabihan na natin sila in advance. So, kung makita nyo yun, may mga drawing pa ako dito sa parang DFT style. Ito parang half A-frame. Yan, mga distance, angle, ganyan. Pero wala na yan. So, yan lang yung quick review natin ngayon sa ating sales. So, pakita ko rin sa inyo ang ating ilang days na ba to. Kung 18 ngayon, 2 days old na mga seedlings. So, yung iba bumuka na. Ayan. Yung iba pabuka pa lang. Ayan. Namakbansin nyo. Ayan, kita ba? Yan. So, ito, puro ulmeti to. Ulmeti yan lahat. Tapos, so, lahat yan, yung buto na yan, medyo pinarest natin ng konti, kaya medyo nakabaon, Kasi medyo baon. Yan. Tapos ito naman, itong
maangat na kaagad. Yan yung mga pak choy natin. So maganda yung quality ng seeds na nabili natin. And kailangan ko mag-thinning. So may ititira lang tayo na isa dyan. So yung pinakaunang maglabas ng true leaf, yun yung ititira natin. Yung sa dulo, nang wala pang germination, yan ay mint. Pero positive na ako na may mga mint doon na nag-germinate sa taas. Kasi kala ko matatagalan pa eh. So nag-separate ako ng tanim ng mint. Pero hopefully magamit pa rin natin. So yan, 2 days old dyan. Kasi gabi rin ako nagtanim sa kanila eh. Pero ang ginawa ko dyan, so after ko silang itanim, nasaan na ba yung excess natin? Ganyan, after ko silang itanim, inisprayan ko lang sila ng tubig. Wala pa silang tubig na ganyan kadami. Kasi meron pang nakapesto dito. Pero ang maganda talaga sa setup ko after ko lagyan ng seeds yan, isprayan ko ng tubig sa ibabaw, nilalagyan ko na agad ng tubig. Pero itong tubig ko ngayon nasa siguro hindi siya 100%, siguro mga sa 80%. Kasi inuubos ko na lang yung natitira kong Kiss solution. Yun. So mga nasa 80% lang yung potency niya. Pero ako, pag may 100% ako, 100% talaga nilalagay ko dyan. Para ready na rin sila pag transfer ko sa outdoor. Yan. And in terms naman sa ilaw, after 1.5 days, or pag nakita ko na yung iba is nag-germinate na kaagad, yan, ang paangat na, ini-expose ko na sila sa ilaw. Kasi pag pinatagal ko pa, ang napapansin ko is mas tumatangkad sila masyado. Gusto ko medyo hindi masyadong matangkad kasi. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo medyo matangkad ng konti, siguro 2 days or 2.5 days, hayaan nyo lang sila sa loob. Pero palagay ko 2.5 days, baka maging sobrang angat na sila. Yan, mga ganyan. Pero usually sa mga petchay mustasa, ganyan talaga sila, umaangat talaga. O nakukulangan sila dito. Kaya balak ko yan, ililipat ko na yung iba sa outdoor. Titingnan ko kung ano yung magiging comparison nila. So bukas na, kasi gabi. So bukas ko na i-separate yan. Sana maalala ko. And, isa pa, nabanggit ko dati, or napakita ko yata sa inyo na nilalagyan ko sila ng kalang sa ilalim itong mga seedling trays para hindi masyadong lumundo. Ayan, kung mapansin nyo, hindi siya pantay dito. Ayan, medyo lubog. So, nakaisip na naman ako ng panibagong trip. So, nangyari, yung seedling tray ko na ganito, ito mismo, 128. Binawasan ko lang siya ng isang row dito, horizontal and vertical. Binawasan ko siya, tapos tinanggal ko yung pinakagilid. So, ito magiging itsura niya. Ito. Ganito magiging itsura niya. Ayan. Ayan. So, ang naisip ko kasi, pag yun yung ginamit ko, medyo pantay-pantay sila. So, ayan, nandyan yan sa ilalim. And ito yung sa ibabaw. Ayan. Mas pantay. Yan yung susubukan ko sa susunod. Pero hindi dalawang tray. So, ganito muna yung dati, kung paano gumagana yung setup ko dati, then yung isang tray, ganito naman. Kasi pag nagkaroon ng differential or supply, at least yung isang tray lang. Ayoko mag-rest ng masyadong marami ang maapektuhan. Kasi, although yung yung susunod kasi dito, pang 180 heads na ulit eh. Kasi ang timing natin, so ngayon ay 18 ngayon, yung 16 na taniman na natin, which is itong nasa loob, 16. Ang susunod natin is June 6. Yung June 6 na itatanim natin, medyo matagal pa kasi 18 pa lang ngayon. So medyo hayahay tayo ngayon. Tapos ito, harvest na to, is, ayan, buburahin ko na to kasi tapos na siya. So lalagyan na natin ang next schedule. Ayan, next schedule. Tapos yung harvest, number 9. Ayan. Yung seeding 9, magkakaroon ng harvest 9 dito. So, makikita ko na yung next schedule. So, ito magbabago rin to. From raised beds, gagawin natin big pots. Ayan, big pots na sila. From raised beds. Itong DFT natin, sineset up ko na to. Maliit lang. Siguro, kasya lang dun mga 28 heads. Pero madaling dagdagan. Siguro, pero maximum siguro nun nasa lang, mga 50. Yan, depende. Papakita ko rin sa inyo. Pero ang ginamit natin,
Yung nakita nyo sa listahan na angle bars, dito sa listahan. Meron dito angle bars, ayun, angle bars for store setup. Hindi ko kasi siya gustong gamitin sa store setup. Ang hirap niya kasing asikasuhin or i-setup. So, ginamit ko siya para sa setup natin ng DFT. Makikita nyo na lang dun sa taas. So, ayan. Tapos yung mga excess dito na part ng angle bar, ginamit ko na rin kasi isang layer pa lang naman ngayon ang ni-utilize natin dito sa taniman And meron naman tayo naka-setup pang second layer. Ayusin ko lang kasi madungis daming sagabal. So, ayun lang. So, hopefully magtuloy-tuloy and hopefully ma-overcome natin yung mga challenges. And iniisip ko na rin ngayon kung paano siya mas madaling i-display kasi yung styrobox sobrang laki. Kasi 15 heads yun, no? Ang maganda sana kung 3x3 lang kasi yung 9 heads tapos multi-layer. So, yun yung dinidesign ko ngayon. Kung ano yung magiging prototype ko. Parang ganun din yung nangyari. Di ba may prototype tayo ng styrobox na parang mini setup na may net siya, tas meron siyang may cover siya na plastic, may ganung setup. So, gagawa naman tayo ng mini setup ng pang-display. Kasi palagay ko, yun na yung best and fastest way para mag-boom to. Yes. So, yan. Kasi ang nagbago na naman ng konti yung ina-eye natin ngayon. So, syempre, nakita natin yung potential nung pagperso natin kay Kuya Jojo. Gusto natin i-multiply yung ganong setup. So, imagine niyo kasi ngayon naka 1,200 si Kuya Jojo for 1 week. Imagine niyo magkaroon tayo ng 3 partners sa different locations. So, meron ka agad tayong 3,600. 'Di ba? Paano pa yung sarili kong customer? So, ibig sabihin, makakuha lang tayo muna ng pangalawang setup. Medyo okay na tayo. Pero gusto ko kasi, yung pangalawang setup ko, madali na siyang deliveran. Ang hirap kasi nung styro. Yung, basta, papakita ko sa inyo, nahihirapan akong buhatin kasi siya or ilakad. Nilalakad ko lang kasi papunta dun sa pwesto. Mga 5 minutes away lang kasi dito sa bahay yon. Kaso sobrang bulky kasi ng styrobox. Ang hirap niyang i-transpo. So, ayan. So, may naisip na akong idea. Pero baka kakailanganin ko ng labor yung dating gumawa ng greenhouse natin. Baka itap ko para sa welding. Kailangan kasi ng welding yun nasa utak ko . Kasi may mga materials dyan sa taas na ginamit ko dati. Alam niyo yung yung bakal na pinapatungan ko ng styro doon sa rooftop. Yung talagang yung para lang dumami yung box natin kasi nga punong-puno na dati. So parang second layer yon na hindi ko na ginagamit ngayon kasi tataniman na lang natin ng spinach yon tsaka mga herbs. Yun yung binabala kong gamitin ng mga bakal para lang makatipid. Ma-reuse ko yung mga meron ako dyan. So, i-design ko pa. Then, kung medyo confident na ako dun sa design, tanongin natin siya kung magkakaroon siya ng oras. Kasi may materials naman, ang kailangan ko lang talaga is yung welding. And siguro yung mag-grinder siya. So, sa kanya na yung labor. Palagay ko kakayanin yun. Kung makagawa tayo ng 2 ganong setup, kasi nga 2 stall or store yung gusto nating ma-deliveran for the next harvest siguro or next harvest, ay sana kumasya. Yun. So, ginagamit ko lang muna yon kasi gusto kong ma-reuse. So, later on, i-improve ulit natin yun kasi medyo mabigat yung bakal na yun. Pero at least, sa ngayon, meron tayo munang prototype. Gusto ko sana kahoy muna pero titingnan natin kung ano pang materials meron tayo dito na pwede nating ma-utilize. Yun lang muna ang gagamitin natin para para iwas stress. So, yun lang. Hopefully, medyo may napulot kayo at hindi naman masyado malabo explanation ko. Kung malabo, antayin nyo na lang na makita nyo para ma-visualize nyo yung nasa utak ko rin. So, yun lang. Thank you very much and see you next update mga tropa. Bye-bye!